Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, good news, kumanta na. Erwin Tulfo, BPI ni PRRD pinakita na. Sinuplak si Trillanes, Duwagcom na huli. Yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento at ito nga po. Nasa thumbnail po natin, umamin na si Erwin. Nako, Tulfo tumistigo na. Lumabas na ang kasinungalingan. Ayan mga kababayan. At ito rin, mga kababayan, isi-share din po natin itong isang retired Brigadier General si Orlando De Leon. Si Sir Orlando De Leon, mga kababayan, ay nag-react na patungkol po sa kaliwat ka ng ginagawang korupsyon ng ating gobyerno. Mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yung kanyang naging reaksyon, naging komento, no? Naging apila sa ating gobyerno. Okay? At ito pa mga kabayan, ito talagang natawa ko rito kasi yung caption sabi, may 10 million ang makaka-translate, di ba? Kasi nga po itong si President Bongbong Marcos Jr., no? Kung mapapansin niyo or mapapansin natin, may mga instances, no, sa mga press briefing at saka sa mga speech niya, no, na parang hindi mo talaga maintindihan, no? Parang wala, may lumalabas na mga words pero hindi maintindihan ng tao, no? Sabi dito sa caption, may 10 million ang nakaka-translate yan. Mamaya ipaparinig po natin yung ipapakita po natin itong video na to na kung saan hindi natin maintindihan talaga eh. Ewan ko lang mamaya kung maintindihan nyo itong si President Bongbong Marcos Jr. Okay, at ito pa mga kababayan, may ganito pala. Share din po natin mula po kay President Bongbong Marcos Jr. mismo sa kanyang Facebook page, no? Sa kanyang Facebook account. Nag-post po sila ng Philippine National Prayer Breakfast. Nako, may ganito palang eksena, no? Mamaya bigyan po natin ng komento to, May ganito palang nangyayari sa Malacanang. Okay? So ito mga kababayan, simulan na po natin dito po kay retired General retired Brigadier General Orlando De Leon. Yan ito pong sabi niya, yan po si Sir, ito po mga kababayan, sabi niya, to effect, no, speedy recovery from the devastation brought about by the series of typhoons, there is an urgent need to realign funds, yan mga kababayan, from the bottomless packets to victims, communities and infrastructures. We appeal to the congressmen, senators, mayors, governors, DPWH, and contractors to declare a moratorium on corruption. Nako. Ito talagang corruption ito. Hindi tayo titigilan nito mga kababayan. Sabi pa niya please give the country a respite. You and your families can already live 10 lifetimes. Ito nga no? Sa sobrang dami ng pera nila, kahit 10 beses silang mabuhay dito sa mundo, no? Kakayanin nila While majority struggle to live for a day, enough. Yan, sabi niya, enough na. Oo nga sila 10 beses na pwedeng mabuhay na sila dito sa Pilipinas, no? Pero yung mga kababayan natin, no? Isang kahig, isang tuka. Paano nga ba nangyayari ito mga kababayan? Siguro ko dahil po dito sa sinatawag na korupsyon. Kaya nga po, umaapila na. Sabi ni General, we appeal, no? Na umaapila na tayo. Nakikiusap na po tayo dito sa mga congressmen, senators, mayors, governors, DPWH, and contractors. Yan mga kababayan, anong masasabi nyo? Ito, general na po itong nagsasalita pero ewan ko kung makikinig ba itong gobyerno ito. Grabe po. Pero anyway, ano pang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At ito pa. Ito po yung sinasabi ko mga kababayan na kung saan nauutal-utal at hindi maintindihan yung ating Pangulo. Ang sabi po dito, may 10 million ang makakatranslate nito
O ito mga kabayan, challenge po sa lahat ng mga Pilipino, 10 million daw. Ito pakinggan natin ha. So, as usual, I guess if I'm going to single out one instruction set quickly. So, as usual, I guess if I'm going to single out one instruction set quickly. So yan mga kabayan, na-translate nyo ba? Ako nahihirapan ako sa pag-isa. Magaling naman na speaker itong si President Bongbong Marcos Jr. Kaso nga lang, no? Dito, nahihirapan akong panuorin siya no? Paano na lang kaya yung international community kung manonood kay President Bongbong Marcos Jr.? Ano kaya ang masasabi nila? Diba? Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? At ito pa mga kabayan. May ganito palang ganap dito sa Malacanang, no? The Philippine National Prayer Breakfast reminds us, no, that leadership without faith is like a ship without a compass. It will sail but may also drift away. Yan yan po ang sabi ni President Bongbong Marcos Jr., no? And leadership daw without faith. Mayroon bang ano? Oo nga, kung hindi na kami naniniwala sa yung leadership, no? Wala na talagang pag-asa. Ha? Parang parang barkong may kompas, no? May kompas. Ha? Makakapaglayag, pero maliligaw. Mukhang kayo po ang naliligaw, President Bongbong Marcos Jr., no? Paano ko po nasabi? Kasi po yung mga pinangako niyo, yung eleksyon, no? Wala man hindi naman natupad. Maaaring ikaw po yung nawawala, no? Hindi mo siguro dala ang kumpas ng barko. Sino po ba ang kumpas? Kami pong taong bayan ang magiging kumpas. Kasi kung mali na po ang direksyon, no, ng gobyerno, taong bayan po ang magtatama niyan ha? Diyan sa mga maling direksyon. Taong bayan po. Kung pinakikinggan lang po ang taong bayan, sana, well, anyway, yan po ang sabi niya, ha? Let us recommit, nasabi niya pa, let us recommit to leading with integrity, humility, and love for our country, ha? While remaining grounded in prayer. With God's grace, we will build a bagong Pilipinas centered on peace, unity, and lasting prosperity. Yan mga kababayan. Nasaan po yung sinasabi niyang centered on peace, no? Unity, nabuwag na nga kayo. Dito naman sa lasting prosperity, nako, malaking siguro to. Kung sa akin lang opinion lang ito, kasinungalingan. Kasi kung nagpro-prosper talagang Pilipinas, no mga kababayan, ni isang Pilipino ay hindi po magrereklamo sa mahal ng bilihin ng ating bansa. Ha? Sa patuloy ng pagtaas ng mga produkto at serbisyo sa ating bansa. Due to inflation, no? Nasaan po ang prosperity diyan? Nagpro-prosper lang naman yung mga oligarko, mga kababayan. Like for example sa Meralco, no? Si Pangilinan ba yun? 42 billion 43 billion ang projected na profit nila in 2024 because taas sila ng taas ng kuryente. Sino bang hindi kikita dyan? Samantalang yung mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan, sila po, no, ang naghihirap para makaprovide ng well, anyway, ano pong yung opinion dyan, mga kababayan? Ako, i-comment nyo na lang po. At ito na nga, mga kababayan, itong si Erwin Tulfo, itong mistigo umamin na talagang mali itong si Trilling. Ito, mga kababayan, pakinggan po natin.
Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos matapang na hinarap at tahasang sinagot ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga katanungan ng mga ilang buhayang kongresista at ang revelasyon ng dating senador na si Antonio Trillanes doon mismo sa ikinasang Quad Committee ng Kongreso at di umano'y naglabas pa ito ng mga peking dokumento na siyang ipinakalat pa nito sa publiko at tila panindigan raw na mayroon silang mga ebidensyang laban sa pamilya ng dating presidente na si Rodrigo Duterte na di umano'y may drug money daw ang dating Pangulo mula mismo sa Bank of the Philippine Island o BPI. Sinabi rin ng dating senador na si Antonio Trillanes na tila may joint account daw sina Vice President Sara Duterte at ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi tuloy napigilan ng mga DDS supporter at ilan sa ating mga kababayan na muling kalkalin at muling binuhay sa mundo ng social media ang di umano'y matinding pahayag noon ng dating news anchor turned to politician CIS Representative Party List Congressman Erwin Tulfo na tila siyang magpapatunay at tila sumampal ng buong katotohanan sa di umano'y mga peking ebidensya na noong 2016 at ngayon tila pilit binubuhay at ipinapakalat sa publiko para lang di umano madiin at masira ang mga Duterte sa mata ng taong bayan. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang naging pahayag ng dating Pangulong Duterte na hindi niya aatrasan at kakasuhan ng kasinungalingan ng dating senador na si Antonio Trillanes, matapos itong maglabas ng mga di umano'y mga peking ebidensya sa publiko at nabunyag na mali-mali pala ang spelling ng pangalan na nakalagay sa mga bank account na ipinakita nito sa Quad Committee ng Kamara na kinumpara mismo ng Bank of the Philippine Island o BPI noong Napansin ko lang mga kababayan, itong si Trillanes lang tuwang-tuwa siya pag may mga mainstream media na lumalapit sa kanya, no, para interviewin siya. At tuwang-tuwa ang hinayutak, no? Abot sa tenga yung ngiti, no? Baka iniisip niya, well, chance ko na ito, chance ko na ito para magpakilala ulit sa buong bansa, sa buong sambayan ng Pilipino, no? Na ako, nandito si Trillanes, no? Tatakbo lang naman siya ng mayor ng Caloocan, mga taga Caloocan, alams na, 2016 na di umano'y puros kasinungalingan at hindi totoo ang lahat ng paratang ng dating senador na si Antonio Trillanes sa pamilyang Duterte. At ito ang nakakagulat, muling nabuhay at kinalkal sa mundo ng social media ang 2016 video ng dating media anchor at ngayon member ng House of Representatives na si Congressman Erwin Tulfo at tahasang ipinaliwanag nito sa publiko na ang lahat ng mga kasinungalingan at mga peking dokumento na siyang sumampal ng lahat ng katotohanan sa dating senador na si Antonio Trillanes. Hindi naman nakapagpigil ang marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kailangan talagang ituloy yan para mabigyan ng leksyon. Grabe, pagtulungan ba naman ng FPRRD? Good job para matuto sa pinanggagawang kasiraan at di na pamarisan ng iba at bigyan ng leksyon sa maling akusasyon. So yan mga kababayan, talagang kailangan tuluyan na talaga ito ni dating President Duterte. Kasi pag hindi po ito tinuluyan mga kababayan, no, mas lalo pang lalakas ang loob nitong si Trillanes sa paninira sa kanyang pamilya. Kaya kailangan sinasabi nga 1 bilyon, 10 bilyong libel case, di ba? Yung trending ngayon, di ba? 10 bilyong libel case ang kaso dito kay Trillanes.
Karma niya yan. Bahala siya sa buhay niya. We love Tatay Diggs. Kiramdam ko di yan tatagal yung inquiry nila dahil ipagpatuloy pa niya sila yung masisira sa taong bayan. Ang mga Duterte lalong lumalakas. Duterte lang talaga ang may malasakit sa bansa. Mahal niya ang mga Pilipino at ang bansang ito. Ano ba ang gusto nyo? Matulad tayo sa US na parang mga zombie na ang mga tao na kahit saan ka lumingon sa kalye. Kung magamit ng injectable na pupulburon, nagwawala at nagmamaril sa maraming nadadamay na mga inosente. Pasalamat tayo, may Pangulo tayong tunay na nagmamahal at nagmalasakit sa mga Pilipino. Ahayaan ba ng konsensya natin na ibabagsak nila ang mag-ama? No way, kahit buhay ko itataya ko para sa kapakanan, katotohanan at kayusan ng bansang ito sa pagprotekta sa mag-ama. Unquote. Senador Trillanes naman, Sir, alam niyo ho, hindi ho lahat na nakikinig sa inyo is tanga. Hindi po lahat ng audience niyo is bobo. Ano po? Marahil meron pong ilang stupido, tanga at bobo na naniniwala pa sa inyo. Sus Mario Josep, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo, Senator Trillanes? Ha? Sabi nga ho Talagang basag na basag si si Trillanes. Dito kaya Erwin Tulfo. Ayos sana itong si Tulfo, kung hindi lang pumanig doon sa administrasyon ngayong 2025 midterm election, Ayos po siya in terms of mga ganitong birada, di ba? Pero wala Pera-pera din mga kababayan. So, ito pakinggan po natin. Ito hindi pa po siya politiko dito yata Tingin ko kung ako naglalabas ng fake news, o kung sa tingin ninyo, anong tawag ho sa'yo? Dapat ang tawag sa'yo, ikaw yung ama ng fake news. Ha? The father of all fake news. Bakit kanyo? Sir, rewind tayo nung halalan, alright? Sinabi mo ang Mr. Rodrigo Roa Duterte ay may bilyon-bilyong account sa BPI. Alright? Ano hong sabi ng BPI? Wala. Mismo ang BPI na nagsabi, walang bilyon na account si Rodrigo Roa Duterte. Alright, ito pa ang sabi mo, isa yan. Sabi mo, pag hindi ko napatunayan yan, mga kababayan, magre-resign ako bilang senador. Sir, bakit nariyan ka pa sa Senado? Hindi mo napatunayan? Hindi ba sabi ng BPI? Sabi ng BPI, walang bilyon na account ang Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Sabi mo magre-resign ka? O hindi mo napatunayan dahil inamin na mismo ng BPI. Bakit nariyan ka pa? Senator Antonio Trillanes? Ano hong ibig sabihin niya, sir? Nagpa-press release ka, nagpa-press con ka primero, may BPI account si Duterte na bilyones, hindi mo napatunayan dahil sabi ng BPI wala. Nagsabi ka rin sa harap ng media, magre-resign ako kapag hindi ko napatunayan na may bilyon si Duterte. Bakit nariyan ka pa? So yan mga kabayan, isa lang po ang ibig sabihin yan. Sinungaling itong si Trillanes mga kabayan, At mukhang may masasampal sa publiko. Diba sabi ni former President Duterte, kapag yan, hindi na patunayan, na talagang totoo. Doon pala sa pagpalabas ng waiver. Anong kapalit sabi ni former PRRD, sasampalin ko yan sa publiko. Diba? O doon pa lang mga kabayan, talagang wala naman talaga, sinungaling talaga tiwala na po si dating Pangulong Duterte na ang mga ebidensya ni Trillanes ay walang katotohanan, At ito na nga, 2017 pa itong video na ito ni Representative Erwin Tulfo, Hindi pa po siya politiko dito. I think pa siya dito, journalist mga kabayan, nasa mainstream pa yata ito siya mismo mga kabayan tumistigo at umamin dito sa mga pagkakamali ni Trillanes. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment nyo lang po sa baba para atisalan po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.